Amen. Praise the Lord. Amen. Sa mga kapatid, para sa ating morning revival preview, ang schedule natin ngayon ay week 3, day 2. So magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Romans 10:12 to 13. For there is no distinction between Jew and Greek, for the same Lord is Lord of all and rich to all who call upon Him. For whoever calls upon the name of the Lord shall be saved. Amen. So dito makikita nyo yung topic natin. Alam na alam agad natin. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa Lord's name, tungkol sa pangalan ng Panginoon na siyang tinatawag natin. Ang kadalasan pag pinag-uusapan natin ng tungkol sa pangalan ng Panginoon, ang pinaka simpleng paraan para mai-apply siya ay ang tawagin ang pangalan ng Panginoon. So dito may dalawang blessing na binanggit sa atin. Yung una sabi niya, the Lord is rich to all who call upon Him. Na ang Panginoon ay mayaman sa lahat ng mga tumatawag sa Kanya. Di ba? Walang problema kung Greek ka o Jew ka o Pilipino ka o ano man ang nasyon mo. Ang pangalan ng Panginoon ay para sa lahat ng tao. At ang paraan upang i-apply ang kanyang pangalan ay sa pamamagitan ng pagtawag. Sa Biblia, pag binanggit yung salitang tumawag, audible siya, audible. Ibig sabihin, naririnig. Malakas, naririnig. Oh, Lord Jesus, nadidinig. Kaya nung panahon ni Paul, nung siya ay si Saulo, nakikilala niya yung mga believer sa pamamagitan ng pagtawag sa pangalan ng Panginoon. So ang Panginoon ay mayaman sa lahat na nagsisitawag sa kanyang pangalan. Pag sinabi natin mayaman, yung kasaganaan ng Panginoon na kung ano siya ay nai-apply dun sa taong tumatawag sa kanyang pangalan. Yung pangalawa naman, sinasabi rito, whoever calls upon the name of the Lord shall be saved. Wow, isipin mo naman ang laki ng kayang gawin ng pagtawag sa pangalan ng Panginoon sa isang tao. Sa pamamagitan lang ng kanyang pagtawag sa pangalan ng Panginoon, siya ay maliligtas. Amen. Sa mga kapatid, magbabasa na ako. The name of Jesus is above every name. Philippians 2:9 to 10. No name is as high and as exalted as the name of Jesus. Whether you hate Jesus or love Him, whether you are for Him or against Him, you realize that the name of Jesus is a special name. My burden in this message is to point out to you that this exalted name of Jesus is for us to do many things. Amen. So papasok tayo sa mga bagay na pwede natin gawin sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon. Ano ba ang epekto nito? Ano ba ang mga pwedeng gawin sa atin o pwede natin gawin sa pangalan ng Panginoon? So yan yung topic natin ngayon. So first, yung unang point na binabanggit dito. First, the name of Jesus is for us to believe into. For all must believe into the name of Jesus. When we preach the gospel, we should help people not only to pray, but also to make a declaration to the whole universe that they believe in the name of Jesus. Whenever a sinner comes to believe in the Lord Jesus, he should declare, "Today I believe in the name of Jesus." This makes a great difference. Amen. So ito parang parang binigyan tayo ng isang tip, special tip kung tayo ay nagpipreach ng gospel. Na sinasabi rito, pag nagpipreach ka ng gospel, dalin mo yung tao na manampalataya sa pangalan ng Panginoon. At ito ay very biblical na binabanggit sa John 1:12.
na ang tao dapat manampalataya sa pangalan ng Panginoon. Pag may nagtanong sa'yo, brother, paano ba manampalataya sa pangalan ng Panginoon? Sasabihin mo sa kanya, manampalataya ka sa pangalan ng Panginoon. At hindi lang yan. No? Turuan mo siya mag-declare at sabihin sa kanyang bibig na ako ay nananampalataya sa pangalan ng Panginoon. Kapag ipinahayag niya yung ganyang klaseng pagpapahayag, yung tao maliligtas. At syempre, dahil nananampalataya siya sa pangalan ng Panginoon, patawagin mo siya sa pangalan ng Panginoon. So yun yung ibig sabihin. Kaya tuwing mag-preach tayo ng gospel, huwag nating kakalimutan yung parte na yun. Banggitin mo na para maligtas ka, manampalataya ka sa pangalan ng Panginoon. At turuan mo siyang mag-declare, maski sa prayer, Panginoon, ako ay nananampalataya sa pangalan mo, sa pangalan ni Jesus. At dalin mo siya, turuan mo siya, igabayan mo siya na tumawag sa pangalan ng Panginoon. At itong taong ito, maliligtas to. So yung gospel preaching, hindi naman masyado siyang sobrang daming paliwanag na habang message na as minsan, minimemorya pa natin yung message. Ang importante, madala mo siya na ang kanyang puso manampalataya sa Panginoon, sa pangalan ng Panginoon. Maski hindi niya gano'n naiintindihan, basta dineclare niya yan at tumawag siya sa pangalan ng Panginoon. May mangyayari. Sabagat sinasabi sa atin, una, yung pangalan ng Panginoon ay pinakamataas sa lahat ng pangalan. Walang pangalan na mas mataas pa kaysa sa pangalan ng Panginoon. At itong pangalan na ito ay isang pangalan na nailuklok sa sangkalangitan. Walang pangalan na nailuklok doon. Ang pangalan lang ng Panginoon. Amen. Amen. So today's reading na ako. The name of Jesus is for us to be baptized into. The name needs the person, and the name is the person. Without the person, the name means nothing. To be baptized into the name of Jesus means to be baptized into His person. Amen. O ito naman, baptized into the name. Bakit pwedeng i-baptize yung tao into the name of Jesus? Bakit? No. Kasi ang pangalan ng Panginoon ay ang kanyang persona. Okay, ito ay isang persona. Nang ibig sabihin, ano to? Hindi ito basyong pangalan. Itong pangalan niya ay ang kanyang persona. Tapos yung salitang baptize kasi, ang ibig sabihin, ilubog mo o ipasok mo. So pag sinabi mong ibabaptize ka, ilulubog ka o ipapasok ka. Immersion sa Greek. So sa Greek, ang salitang baptism is baptizo, nang ibig sabihin ilubog. Kaya pag binaptize mo ang isang tao sa pangalan ng Panginoong Jesus, dadalhin mo siya tungo sa loob ng Panginoon upang siya at ang Panginoon ay maging isa. So yan ang ibig sabihin. Kaya dahil ang pangalan na ito ay persona, kaya siguradong pag binaptize mo siya sa pangalan ng Panginoon, madadala mo siya tungo sa Panginoon. Pero itong mga bagay na ito, hindi nakikita ng mata. Ano siya? Invisible. Pero merong realidad. Ang pangalan sapagkat merong persona. Kaya sabi, ano ang pangalan? Pag walang persona, yan ay basyong pangalan. Basyo. Maski nakilalang pangalan niya, pag walang persona, wala na yan. Alam mo ba, yung mga pangalan ng mga taong sikat, pero namatay na yung tao. Wala nang, ano yung pangalan nila? wala nang persona yon. Pwede na lang pag-usapan yon. Pero wala ka na mapapalado sa pangalan na yon. Kasi wala na yung persona. Pero ang Panginoon, ang kanyang pangalan ay siya mismo at siya ay umiiral. Kaya meron siyang realidad.
Amen. Kaya pwedeng i-baptize yung tao sa pangalan ng Panginoon. The name of Jesus is also for us to be saved. Neither is there another name under heaven given among men in which we must be saved. The name of Jesus is a saving name. So merong Acts 4:12 na kung saan sinasabi, sa silong ng langit, okay, merong isang pangalan na ibinigay upang sa pamamagitan ng pangalan na ito, maligtas ang tao. Isang pangalan lang ang binigay. Yan ay ang pangalan ng Panginoong Jesus. So sa pangalan ng Panginoon, pwede kang maligtas. Yan ang binigay kasi na pangalan para sa ikaliligtas ng tao. Ang Diyos natin, napakasimple. Napakasimple ng daan ng kanyang kaligtasan, kung tutuusin. Hindi niya ginawang komplikado. No? Napakasimple. Binigay lang niya yung pangalan ng Panginoon. Ito ang pangalan. Manampalataya ka dito. Maliligtas ka sa pamamagitan ng pangalan na ito. Ganun lang naman yung gospel eh. Pero, ang dami pa rin taong hindi naliligtas. Ang dami pa rin taong nagiging complicated. Yan lang. Ganun lang. Pangalan lang. Parang Kaya nga sa kaligtasan, mahalaga yung paniniwala. Yun yung pagsampalataya. No, kaya meron lang isang pangalan na binigay. Ibig sabihin, manampalataya ka sa pangalan na ito. Itong pangalan na ito, sapat para iligtas ka. Ganon. Okay, so yun na. Amen. Ito pa. Okay, so ito ay isang example. To the lame man whom he met at the gate of the temple, Peter said, silver and gold I do not possess, but what I have, this I give to you. In the name of Jesus Christ the Nazarene, rise up and walk. Immediately, the man was healed. So itong pangalan na to, may healing power to. So ito naman yung pangyayari doon sa may templo, na may isang lame, lumpo, na humihingi ng limos kay Pedro at kay John. Okay, Pedro, okay. At sinabi ni Pedro, ginto at pilak wala kami. Pero kung anong meron kami, yun ang ibibigay namin sa inyo o sa iyo. Sabi ni Pedro, wala siya maibibigay na material na bagay. Pero sabi niya, meron ako na ibibigay ko sa iyo. At ano yan? Yan ay ang pangalan ng Panginoon. Kaya sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon, inutusan niya yung lumpo na tumayo, lumakad. Hindi lang tumayo, lumakad yan. Ano pa, tumalon pa. Sabi, walking and leaping and praising God. Tumatayo. Yung lumpo lumpo siya. Ang lumpo, wala nang lakas ang paa niyan eh. Pero sa pangalan ng Panginoon, tumanggap ng lakas yung kanyang paa. Tumayo, lumakad, tumalon-talon, limping. Tumatalon-talon, parang tipaklong, ganun, leaping. Wow! Ibig sabihin, mayroong power na mula sa pangalan ng Panginoon na idala tungo sa kanyang paa. Sa pangalan ng Panginoon. Amen. Ito pa. Amen. So Peter said to the people, in the name of Jesus Christ, the Nazarene, this man stands before you in good health. This testifies that the name of Jesus is also a healing name. We may call on the name of Jesus for healing from any kind of sickness. Sa may faith ka lang. No? Pwede kang gumaling sa pangalan ng Panginoon. Sabi yan ng Biblia. Kaya mayroong mga insidente na mula sa pagtawag sa pangalan ng Panginoon, gumagaling. Oo, may mga kwento kung alam na ganyan. Na may isang tao na himatay. Yung nag-blue na naghihingalo.
May isang sister dumating. Yung sister wala naman masyadong alam. Tumawag lang, "Oh Lord Jesus, oh Lord Jesus." Kung ano-ano mga sinabi niya na, "Panginoon, pagalingin mo to, Lord Jesus." Yung tao tumayo. Naging normal. Gumaling. Naging healthy. Totoo yan. No, kaya yung mga sinasabi dito, nangyari noong panahon ng Panginoon. Noong panahon ng mga apostol, nangyari yan. At kung ano nangyari noon, pwede namang mangyari ngayon sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon. Ito pa. The name of Jesus has been given to us so that we may be washed, sanctified, and justified. As defiled persons, we were washed, sanctified, and justified in the name of Jesus and in the Spirit of God. The name is closely related to the person and to the Spirit. The Spirit is the person of the name and the reality of the name. Therefore, the name can wash us, sanctify us, and justify us. So kanina sinasabi natin, yung pangalan ng Panginoon, ito yung kanyang persona. Tama naman yan. Ibig sabihin, parang ako, may pangalan ako. At yung pangalan ko, yun yung persona ko. Buhay ako ngayon. Pag may sumigaw sa kalye, Brother Danny C. Ako yun. Tatayo ako. Ha? Bakit? Kasi pangalan ko yung tinatawag mo eh. So, ganon. Kaya yung pangalan, yung tao yan, nagre-respond siya. Ngayon, ang Panginoon natin, nung nabuhay siyang muli, naging espiritu siya. So, hindi na siya nakikita ngayon. Sapagkat siya ay espiritu, malahangin na siya ngayon. Pero nandito pa rin siya. At nandun siya sa lahat ng dako. Wala siyang limitasyon. Ang espiritu ay nasa lahat ng lugar. So, ganun. Kaya ang espiritu, yung pinaka-persona niya. At ano na to, hindi na nalilimitahan yung kanyang persona ngayon. Kaya, pag tinawag mo siya, yung espiritu, gagawa siya. Kaya yung espiritu, sabi rito, kaya niyang hugasan tayo, kaya niya tayong pabanalin, at kaya niya tayong gawing inaring matwid. Lahat ng ito ay may kinalaman sa kaligtasan. Huhugasan ka niya. Kasi ang espiritu, meron siyang kakayahan na hugasan tayo. No. At siyempre, ito ay sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon. Pag ginamit mo ang pangalan ng Panginoon, siya ngayon bilang espiritu, bilang realidad ng kanyang persona, gagawa siya, huhugasan niya ang tao. Huhugasan. Bakit natin kailangan mahugasan? Kasi marumi tayo, fallen tayo. Kailangan natin ng paghuhugas. At sa Biblia, may dalawang klaseng paghuhugas. Yung isa, paghuhugas ng dugo. Maging ang paghuhugas ng dugo, nasa espiritu ngayon. Saan mo kukunin yung dugo ng Panginoon ngayon? Ito hindi na physical na dugo. Ito ay dugo na nakapaloob sa espiritu ngayon. Ang realidad ng dugo na naghuhugas ngayon ay ang espiritu. Pangalawa, ang espiritu ay meron ding tubig na naghuhugas sa ating mga dungis. Yung dugo, hinuhugasan ng ating mga kasalanan. Yung tubig, hinuhugasan tayo mula sa mga dungis na mga makalupang bagay. Kaya, pag kinontak mo ang Panginoon sa kanyang pangalan, na siyang espiritu ngayon bilang kanyang realidad, ang una niyang gagawin, huhugasan kanya. Tayo, kailangan natin araw-araw ng paghuhugas ng Panginoon. Alam niyo ba? Bagamat tayo, nung nanampalataya tayo, nahugasan na tayo ng kanyang dugo, na patawad tayo, kaya lang, umiiral pa rin tayo ngayon. Nadudumihan tayo. Minsan may nakausap kang tao na kung ano-ano mga narinig mo, nadumihan ka tuloy.
Hindi mo maiwasan yan. Minsan may mga nakikita tayo mga hindi mga disenteng bagay sa labas pag lumabas ka. Hindi na yung labas. Minsan nagbukas ka ng internet, may nakikita kang mga bagay na nakakadumi sa atin. Kailangan nating mahugasan. Kaya ang paghuhugas ngayon, ina-apply natin sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon, at kapag kinaugnay natin ang pangalan ng Panginoon, siya bilang Espiritu, gumagawa siya ng paghuhugas. Paghuhugas. Kaya napapanariwa ulit tayo. Kasi pag narumihan tayo, parang humihina tayo, parang tumatamlay tayo. Kasi may dungis eh. Di ba nasubukan yun? Minsan, may nakausap ako. O kapatid pa yan, kung ano-ano mga basura tinapos sa akin. Feeling ko, napakadumi ko. Pero kung ano-ano mga kwento. Pero nung pumunta ako sa Panginoon, naramdaman ko yung Espiritu na nahugasan ako. Hindi naman ako bagamat wala akong ginawang kasalanan. Nakinig lang ako ng kanyang mga kwento. Pero nakadama ako ng pagkadumi, ng karumihan sa kanyang mga sinabi. Kaya nadudungisan tayo. Kaya kailangan natin ng mayat-mayang paghuhugas ng Espiritu. Tapos yung pangalawa naman, sabi niya, pinapabanal tayo. So yung pagpapabanal dito, hindi siya positional. Hindi positional. Isang positional din. Kasi dalawang klase ang pagpapabanal. Isang positional, isang dispositional. Yung positional, yun yung binubukod ka niya mula sa mga pangkaraniwang bagay. Mga bagay na hindi naman karapat-dapat na puntahan o makita o hawakan ng mga believer. So yung Espiritu, binibigyan ka niya ng damdamin na lumayo ka sa mga ganyan. So yan ay pagpapabanal ng Espiritu. Meron namang isa ay yung dispositional. Ito naman ay yung paglalalin ng dibino at banal na kalikasan ng Diyos tungo sa atin. At ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pagdaloy ng Espiritu. Pinapabanal tayo. Yung isa naman ay ang pag-aaring matuwid. Kasi bilang mga natisod na tao, tayo ay mga nabaling sa laman. Pag tayo ay nabubuhay sa isang natural na pamumuhay natin, ito ay pamumuhay sa laman. Hindi ka matuwid. Pero sa pamamagitan ng pagbaling natin sa pangalan ng Panginoon, yung Espiritu, kumbaga sa para kang dinadamitan. Tinatakpan ng kasuotan ng katwiran. Kaya importante itong gawain na ito na ginagawa ng Espiritu sa atin. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Minsan, sa panahon ng ating pagtawag sa pangalan ng Panginoon, may nangyayari dyan. May nangyayari. Tumatawag ka sa pangalan ng Panginoon. Minsan, hindi mo man sinasabi sa Kanya, Panginoon, hugasan mo ko. Merong automatic na paghuhugas ng Espiritu. Na-apply yung Espiritu sa atin. At meron ding, sa pamamagitan ng pagtawag natin sa pangalan ng Panginoon, merong pagpapabanal na nagaganap. Sanctification. At meron ding pagtatakip sa atin upang tayo ay maging katanggap-tanggap sa mata ng Diyos, sa piling ng Diyos. So, ang pagiging inaring matuwid ay upang tayo ay matanggap ng Diyos, makaisa ng Diyos. Amen. The Spirit is one with the name. Jesus is the name of the Lord, and the Spirit is the person of the Lord. When we call on the name of a real person, that person comes. So yan yung sinabi ko kanina. Pag tinawag mo ang isang tao na may persona, yung tao na yan dadating, lalapit at mapupukaw mo siya. Lalo ang Panginoon. Tayo minsan, kung tatawagin tayo nasa malayo, hindi naman natin madidinig na yan. Hindi naman natin mapupuntahan na yan. Pwede tayong tawagan sa cellphone.
sasagot tayo. Kung hindi tayo busy. Pero ang Panginoon, all the time, online lagi siya. hindi siya nangyayari na inattentive siya. No. Ang kanyang presensya ay palaging active. Tawagin mo lang siya, isang tawag, amen, 2 tawag, 3 tawag. Minsan yung Espiritu, ginagabayan tayo na tumawag ng malakas, mahina, paulit-ulit. At sa pamamagitan ng ating pagtawag sa Panginoon, nahihipo natin siya. Sabi rito, the person comes. Ibig sabihin, nahihipo mo siya. Pag ang Panginoon ay nahipo mo sa pamamagitan ng pagtawag mo, nadadama mo ang kasaganaan niya. Mayaman siya sa tumatawag sa kanyang pangalan. The name of Jesus is linked with the person who washes, sanctifies, and justifies us. This is not merely a doctrine or theory. It is reality. Bakit reality ito? Kasi ang Espiritu ay Espiritu ng realidad. Kaya reality ang pagtawag sa pangalan ng Panginoon. Diba? Kung ang tatawagin mo yung mga great men, mga hero, president, sino pa, mga kilalang tao, hindi mo sila makokontak. Unang-una, wala naman sila dito. Pangalawa, yung iba sa kanila namatay na. Yung pangalan nila nandyan na sa history, pero wala na yung tao. Kaya anuman tawag mo sa pangalan nila, wala kang mapapala. Pero itong isang ito, bagamat dumaan sa kamatayan, nabuhay na muli, naging espiritu. At bilang espiritu, siya ay espiritu ng realidad. At ang pinakamaganda, itong espiritu ay nananahan sa atin ngayon. Ang ating pantaong espiritu ay naging isang pinaghalong espiritu. Pagtawag mo, ang lapit. Ang lapit. Nasaan siya? Nasa iyo. Kaya lang minsan, parang siya, hindi siya active. Pero pag tinawag mo, meron kang nadadama. Nakakaramdam ka ng pagpapalakas, paghuhugas, pagpapabanal, pag-aaring matuwid. Yan yung mga pangunahing ginagawa ng Espiritu sa atin. At minsan, hindi naman natin hinihingi. Kapag tumawag tayo sa pangalan ng Panginoon, nagkakaroon tayo ng tamang karunungan para makapag-decide. Diba? Minsan naman, sa pagtawag sa pangalan ng Panginoon, nakakatanggap ka ng liwanag, ang linaw ng isip mo, na naliligtas ka mula sa kalituhan mo. Minsan naman, biglang napapalakas ka. Una-una, may kaba ka. Pero, oh Lord Jesus, na nakaramdam ka ng na napalakas ka. At minsan mahina ang loob mo, takot ka. Gusto mo mag-preach, takot ka. Oh Lord Jesus, napalakas yung espiritu mo, nakaramdam ka ng apoy sa espiritu, on fire yung spirit mo, nakapag-preach ka. Ang dami siyang pwedeng gawin sa buhay natin. Kasi yung pangalan niya ay siya mismo. At ang pangalan niya ay ang realidad ng espiritu. Praise the Lord. Amen. The name of Jesus is for us to call upon. Whoever calls upon the name of the Lord shall be saved. When you preach the gospel, do not try so hard to change people's thinking. Instead, help them to open up their being, their heart, and their spirit from deep within, and to use their mouths to call upon the name of the Lord, of the name of Jesus. So, sinasabi rito, kung tayo nagpipreach, nagpapaliwanag din naman tayo. Mga salitang kailangan gamitin natin. Kasi gospel yan eh. Hindi naman pwedeng hindi ka magsalita. Lalo yung mga accomplished pa ng Panginoon. Pero hindi mo naman kailangan pilitin na baguhin yung kanyang kaisipan. Hindi naman kailangan yan. Magsalita ka. Pero ang importante rito, tulungan mo siya na buksan niya yung kanyang sarili. At manampalataya siya mula sa kanyang puso at ito ay ihayag niya sa kanyang bibig. At ang pananampalataya ay ang pagtawag sa pangalan ng Panginoon. Pag nagawa mo yan, wow!
No, kung minsan yung mga nasisib, wala naman sila masyado naintindihan eh. Pero ang naalala nila, napatawag mo sila sa pangalan ng Panginoon. No, at dahil dyan, nasave sila. Yun ang nangyari dyan. Kaya ang pangalan na ito ay isang pangalan na nagliligtas. Amen. If you help new believers to call on the name of Jesus in this way, the door will be open wide for the Spirit to enter in. So, ibig sabihin, pag napatawag mo siya sa pangalan ng Panginoon, bubukas yung kanyang pinto. Yung Espiritu papasok sa loob niya. Ganun ang sikreto nun. Sige, tawag ka. Oh Lord Jesus, lakas mo. Oh Lord Jesus, lakas mo pa. Oh Lord Jesus, boom! Bumukas yung sarili niya. Yung Espiritu, pumasok. Andun na, hindi naaalis yan. Hindi naaalis yan. Pag pumasok yan dyan, ano na yan? Yung tao naligtas na yung tao. Na-save na siya. Sa ayaw niya sa gusto, ano na siya? Believer na siya. Amen. After calling on the name of Jesus 10 times pala. Patawagin mo siya, o tawag tayo 10 times. Kung mahina siya, sabayan mo. Lord Jesus. Lord Jesus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tawag. Boom. Alam niyo kung bakit tuloy-tuloy, minsan release yung pagtawag? Kasi yung tao, kailangan mas-save din siya sa isang malakas na paraan. Hindi salvation na parang lanta-lanta. Kundi, malakas ang tawag niya, dynamic ang kanyang salvation. Hindi niya makalimutan yan. Ganon. So si Ananias, yung pinuntahan niya si Paul, nilid niya si Paul na tawagin ang pangalan ng Panginoon nung siya ay binautismuhan. Yung una, galit si Paul sa mga tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Pero nung maligtas na siya at nag-preach na siya ng gospel si Ananias sa kanya, isa sa mga sinabi ni Ananias, tumawag ka sa pangalan ng Panginoon. At palagay ko ang lakas ng tawag ni Paul noong panahon na yan. Kaya yung salvation ni Paul, napaka-dynamic eh. Mula sa isang uusig, mula sa isang tao na umuusig, naging isang believer ng Panginoon, isang lover of Christ, isang tao na nagbigay ng buong buhay niya sa Panginoon. Yan ay matinding epekto ng pagtawag sa pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. So after calling on the name of Jesus 10 times, you will be in the heavens. Your sins will be forgiven. Your burden will be lifted. And you will have life eternal. You will have everything. Amen. So dynamics. Sabi ni Brother Lee, isa sa mga testimony niya, sabi niya nung siya ay naligtas, habang naglalakad siya, ang feeling niya, yung paa niya hindi sumasayad. Parang sobrang dynamic yung pagkaligtas sa kanya. Para siyang lumulutang sa sobrang saya. Sobrang saya. At doon, nag-consecrate niya yung life niya eh. Sabi niya, mula sa araw na ito, sabi niya, magpipreach ako ng gospel sa iba't ibang mga villages, maski ang iinumin ko lang yung tubig mula sa ugat ng puno. Ibig sabihin, wala nang sa kanya, halaga sa kanya yung mga material na bagay. Nangyari yan nung siya ay maligtas. Agad-agad, na-consecrate niya yung sarili niya para mag-serve sa Panginoon. Napaka-dynamic yung kaligtasan. Amen. Even for a believer of many years, okay, maski daw yung mga believer na naligtas na marami ng taon, ano ba kayo, mga naligtas na kayo, matatagal na luluma na kayo. Tumatanda ang feeling nyo. Kumukupas, humihina. O ito ang words para sa inyo. Even for a believer of many years, the best way to touch the Lord Jesus, to enjoy the Lord Jesus, to share something of the Lord Jesus,
is not to say very much. Is not to say very much, but to go to the Lord and call Jesus, Jesus, Lord Jesus. Ayan, napanariwa ka na. Di ba? Ang feeling mo, bumalik ka na sa isang sitwasyon na napakasariwa ang iyong pakiramdam. Nawala na yung feeling ng tumanda. Nawala na yung feeling na parang naluma. Hindi napanariwa tayo. Kasi minsan sa maraming taon ng ating pagiging naligtas ay parang nalalanta rin tayo. Maring hindi ka masyado nakakapag-salamuha sa Panginoon, naging busy ka na. So marami mga damdamin, feeling ng kalumaan, panghihina. Kailangan mo ma-revive. Yan ay sa pamamagitan ng pagtawag sa pangalan ng Panginoon. Maski ngayon, tawag ka. Huwag mo lang pakinggan. Huwag mo lang pakinggan mo ito sinasabi ko. Tumawag ka ngayon. Ngayon, tumawag ka. Oh, Panginoong Jesus. Tumawag ka ngayon. Amen. Many times our words are too vain. It is better just to call Jesus. If you call on His name, you will taste Him and enjoy Him. The name of Jesus is a wonderful name. We all need to call on Him. Amen. We all need to call on Him. His name is wonderful. Exalted name. Oh, Jesus. Praise the Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong pangalan na ibinigay mo sa amin upang sa pamamagitan ng iyong pangalan kami ay maligtas. At salamat din, Panginoon, na kami ay inuudyukan mo na patuloy na tumawag sa iyo sa pamamagitan ng pagtawag sa iyong pangalan. Natatanggap namin ang pagpapala ng paglilinis, pagpapabanal, pag-aaring matuwid, kalakasan, buhay, kapayapaan. Panginoon, salamat. Ang iyong pangalan ay ikaw mismo. Salamat ang iyong pangalan ay ang realidad ng Espiritu ngayon. Amen. Amen.